Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa isa namang episode ng ating pong talakayan dito po sa aking bagong mga social media platforms, Attorney Enzo Bunyo. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito po sa aking bagong YouTube channel na Attorney Enzo Bunyog, subscribe na po kayo. Mayroon pa po akong bagong Meta or Facebook page. Napapanood rin po ninyo ako ngayon sa Informador Meta or Facebook page. Kung hindi pa po kayo dyan nakafollow, follow na po kayo. Mga kabunyog, maganda itong aking mga bagong social media platforms dahil yung mga gusto ng mahaba-habang talakayan at magko-cover tayo ng ilang topics. Kasi ang gusto nila, attorney, kapapasok lang namin, patapos ka na pala. Pero dito hindi, mahaba-haba ang talakayan natin at medyo marami-raming topics tayong kino-cover. Kaya subscribe na kayo, Attorney Enzo Bunyog, follow na kayo, Informador Meta page. Okay, so ang topics natin ngayon, mga kabunyog, nalikturahan, nalikturahan si Robin Hood Padilla ni Senate President Soto. Kung bakit, ayan, pag-usapan natin yan. Isa pa, itong retired general, dati itong Major General sa Air Force, si Romeo Poquis, isa itong DDS na retired general. Ayun, may pahayag na naman tungkol sa rally sa November 30. Kaya lang, mintis ang pahayag ni Poquis. Kung bakit? Ayan, mamaya. Ito, matapos sabihin ni BP Leni, dating BP Leni na hindi siya interesadong tumakbo uli sa 2028. Sanaga na lang daw siya, ang gulo-gulo na daw sa national. Ngayon may pakiusap si Senador Kiko Pangilinan. Pakiusapan daw natin si Lening bago ng isip. Sige, pag-usapan natin 'yan mga kabunyog, mga kababayan mamaya. Ito, si Robin Hood Padilla. Alam niyo si Robin Hood Padilla, ang hawak niyang komite sa Senado, Senate Committee on Public Information. Yung tungkol sa media, tungkol sa public information, sa press, yan yung kanyang hawak na komite. Inalis na kasi siya doon sa Senate Committee on Constitutional Amendments and Revisions of Codes and Laws. Kasi hindi niya naman talaga yun kaya eh. Hindi naman siya abogado. At least dito, minor na committee ito, Senate Committee on Public Information. Ay di siyempre, dahil public information yan, nung pinag-usapan ang budget ng Presidential Communications Office, PCO, pumapil si Padilla. Siyempre, gusto niyang birahin ang administrasyon, gusto niya itong gamitan na naman ng issue, at sabay, parang papalabasin, parang ang galing niya. Nung nakasalang ang Presidential Communications Office, PCO, may plinay siya na video, maiksing video. Hindi pala video, audio lang kasi boses lang naman yung napakinggan. May nag-uusap na mga tao doon. Ang gusto niyang ipakita, si Yusek Claire Castro daw ang nandun. Yung nagsasalita daw doon, si PCO, si Palace Press Officer o Yusek Claire Castro ang tagapagsalita ng palasyo ng Malacanang. Doon kasi, panoorin nyo, sa video, actually audio recording pala yun, pinarinig niya sa Senado na pinapagalitan ng nagsasalita. Ang sabi ni Robin, si Yusek Claire Castro daw yun, pinapagalitan yung leader daw yun ng mga vloggers na binabayaran ng Malacanang. Nagme-maintain daw ng mga trolls. Tapos pinapagalitan daw yon ni Yusek Claire Castro kasi hindi raw maganda. Hindi maganda yung mga plano na ganitong gawin nyo, ganitong sabihin nyo, hindi yata nagagawa. Kaya lang nagrereklamo daw yung mga vloggers na nagme-maintain ng mga trolls na dagdagan daw yung bayad. Ayaw naman daw ni Yusek Claire Castro. So, pinarinig yan ni Robin Hood Padilla sa Senado at gusto niyang tanungin ang Malacanang kung nagme-maintain ba ito ng mga bayarang vloggers at mga trolls. Yun ang pinakita niya.
Kaya lang, ayun ang pinarinig niya pala. Kaya lang, nilektorahan siya ni ni Senate President Soto. Sabi niya, paano mo naman nakumpirma na si UC Claire Castro ngayon? Hmm? Ha? Oh, ang tanong kasi ni Robin Hood Padilla, ang atin po mga ahensya at PCO ay naniniwala na dapat may troll ang gobyerno. Sagot ni Loren Ligarda, I am told they do not have trolls. I am told they do not use government funds for fake news and trolls. Sabi pa ni Loren, if you have any proof, please tell me and I would be happy to call them out and to prove that to them. Ayun. Kung mayroon daw preba, si Robin Hood Padilla, ipakita. Ang problema, yung pinakita o pinarinig ni Robin Hood Padilla, hindi naman kumpirmado na si UC Claire Castro yon. Hindi naman kumpirmado kung sino nga bang mga nag-uusap-usap doon. Kaya sabi ni Senate President Soto, why don't we send it to the NBI for a voice print? Voice print. Imbis na nanghuhula tayo, nagbabanggit tayo ng pangalan. O ayan, naliktorahan na, no? Ha? Ang sabi ni ang sabi ni Senate President Soto kay Padilla, instead of naming somebody that we are not sure of, why don't you send it to the NBI, National Bureau of Investigation for a voice print. Imbis na nanguhula tayo, nagbabanggit tayo ng pangalan, we are mentioning the name of Yusek or Attorney Castro, it's unfair for her. Yan. Barado si Robin Hood Padilla. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya dito, ito kasing si Robin Hood Padilla, akala mo nagmamagaling. Akala mo nakakuha siya ng scoop na yung pinarinig niya. Mayroon ngang kumakalat niyan sa social media. Hindi naman pala yun DDS, ay hindi naman pala yun pro-Marcos o pro-administration vloggers. Mga ano daw yun mga DDS vloggers daw, nagtatalo-talo. Kaya mayroon ngang nag-comment, parang nilaglag ni Robin Hood Padilla yung mga kasamahan nila Hindi, tama si Senate President Soto. Dapat doon, pinadala sa NBI, pinakonfirm niya. After niyang ipikonfirm sa NBI, kung confirm nga na si UC Claire Castro yon, o di pwede na siyang mag-privilege speech, pwede niya nang yon. Pero yon, pinapangalanan niya si UC Claire Castro, inaakusa niya na ang nag-uusap sa audio recording na yon ay si UC Claire Castro at ang mga vloggers na pro-administration. Pero hindi niya naman verified, hindi niya naman kumpirmado. Ano niya lang, akala niya lang si UC Claire Castro yon. Di naliktorahan siya ngayon. Durog ngayon si Robin Hood Padilla. Nakakahiya itong si Robin Hood Padilla nakakahiya. Napakasimple na lang nung ganung rules na dapat niyang sundin din dapat credible yung mga sasabihin niya o ipapakita niya. Hindi man lang siya natuto kay Senador Ping Lacson. O nagre-research talaga muna, kinukumpirma muna bago nagsasalita. Hindi naman ibig sabihin na senador ka, may privilege ka na anumang sabihin mo hindi ka pwedeng kasuhan ng cyber libel o anuman. Pero maging ka naman, responsable ka naman sa mga sinasabi mo tulad nun. Actually, saan kaya kinuha ni Robin Hood Padilla yun? Sino kaya nagbigay sa kanya nun? Napaka nun. Kung napanood nyo na yun or napakinggan nyo na, maano kayo? Wala, hindi ka panipaniwala. Anyway, so ito namang DDS na retired general, si Romeo Poquis. Very vocal ito na DDS na retired general ito yung leader ng UPI, United People's Initiative. Ito yung nung September 21, nagrally sila doon sa Camp Aguinaldo, doon sa Gate 4. Nananawagan sila yung nag-arrange ng pakikipag-meeting kay AFP Chief of Staff Romeo Brawner Jr. Gusto nilang kumbinsihin ito na mag-withdraw na ng support sa administrasyon. Dapat daw ang AFP sinusunod, serve and protect the people. Kaya para maprotektahan daw ang mga tao, dapat daw mag-withdraw na ng support sa gobyerno, sa administrasyon. Sila yung nanawagan doon ng withdrawal ng military support. Nagrally sila doon sa
harap ng Pampaginaldo sa Gate 4 noong September 21. At habang nagrarally doon sa Gate 4 sila, mga DDS ito, kasama doon sila Greco Belhica, yun. ah, ah, doon naman sa EDSA PPM ay nagrarally rin yung mga simbahan, nasa sektor ng simbahan, civil society, ah, yung mga dilawan, mga campings nandoon. Ang panawagan nila anti-corruption. Mm. Yung grupo na yun nila Pukis gusto sanang sumama doon sa nagrarally sa EDSA PPM kasi kasamahan nila Pukis si Chavit Singson saka sila Philip Salvador. Pumunta sila Philip Salvador saka sila Chavit Singson doon sa rally sa EDSA PPM, binu sila, hindi sila winelcome. Oh. At ngayon, sa rally sa November 30, ito nga palang UPI na ito, United People's Initiative, sila rin yung nagrally noong November 16 to 18. Sinabayan sana yung Iglesia ni Cristo. Pero itong UPI na ito, grupo nila Retired Major General Poki, sila yung nagrally sa EDSA PPM. Nasabi nila, kung 1 million to 2 million ang mamobilize ng Iglesia ni Cristo, sila rin kaya nila ang 250,000, 300,000 to 500,000 sa 3 araw na rallies doon sa EDSA PPM. Itong United People's Initiative, ang problema, ang namobilize lang nila nung unang araw, 2,000 to 4,000 Nung sumunod na araw, 4,500. Nung pangatlong araw, wala na. Doon na lang sila sa EDSA Shrine. Ang namobilize na lang nila doon, 150 yata. Kaya ngayon, ang pahayag nito ni retired Major General Romeo Pukis, hindi raw sila sasama sa mga rallies na inorganize ng mga civil society at simbahan sa November 30. Kasi may dalawang rallies. Yung rally ng Makabayan Black at mga estudyante, mga iba-ibang sektor doon sa Luneta. Mayroon ding rally sa EDSA PPM. Yun naman yung sa simbahan, civil society, nandun yung Tindig Pilipinas, Mamamayang Liberal, Akbayan. Ngayon, itong si Romeo Pukis, naglabas ng statement o reaction. Sabi niya, hindi po kami dadalo o sasama dyan sa November 30, rally sa Luneta, kahit sa People Power Monument. Dahil, unang-una, ang nag-organisa nito ay kasama dyan yung Makabayan Alam naman natin yung kanilang killing ay komunista. Hindi po kami sasama sa kanila. Nalaman namin na may plano silang maghasik ng kaguluhan. Kaya hindi kami sasama dyan. Yan yung sinasabi ni Pukis. Hindi raw sila sasama doon sa rally sa magsaluneta o magsaid sa PPM. Pero ang totoo, bakit mintis yung sinabi na yan ni Pukis? Unang-una, hindi naman talaga sila welcome doon. Unang-una, hindi naman sila invited doon. Hindi naman sila invited, yung mga DDS. Actually, nung September 21, tinangka na ng grupo nila Pukis na sumali doon sa rally sa EDSA PPM. Sila Philip Salvador, Chavit Singson, binunga sila doon Bakit? Kasi hindi sila welcome doon, DDS nga. Hindi welcome ang Pro Duterte sa mga rallies na yan sa Luneta at saka sa EDSA PPM. Kaya kahit naman siya magsabing hindi sila a-attend, ay talaga namang hindi sila expected at lalong hindi invited. Ito talagang si Pukis, mintis. Pangalawa, yung sinasabi niyang maghahasik ng kaguluhan, yung rally noong September 21 sa EDSA ay sa Luneta, tahimik yun. Peaceful yun, non-violent, walang karahasan. Yung rally. Mga leftist ang nag-organize noon, Makabayan Black, saka mga aktivistang mga estudyante. Pero tahimik, payapa. Doon naman sa hapon, EDSA PPM, simbahan, civil society, tahimik doon, payapa. Saan nagkaroon ng kaguluhan? Nagkaroon ng kaguluhan sa Mindiola. Sino ang pumunta doon na nag-create ng kaguluhan sa Mindiola? Yung mga galing liwasan. Yung galing liwasan, yung tinatawag sila Topacio yun Yung Maisog, nagrarally sila sa liwasan. Tapos, sumama sila doon sa mga nagrarally sa Mindiola, ginulo nila yon, nagkaroon ng kaguluhan. Nagkaroon din ng kaguluhan sa may Ayala Bridge, saka sa Recto.
Matapos ang mga pangyayari na yon, ano ang sabi ng CIDG, ng PNP? Ano ang sabi ni Mayor Isko Moreno? Ang mga nag-ano, ang mga nag-finance ng mga kaguluhan na yon, mga lawyers ng PDP. O sino yon? O si Topacio, si Vic Rodriguez, o sila yung pinangalanan. At saka yung dating congressman ng Manila na DDS din, si Pro Duterte, si Harry Angping. O, ayon din sa investigasyon, si Chavit Singson di umano ay nag-finance noon. O sino yun? DDS yun ang nag-finance ng mga kaguluhan ayon sa investigasyon. O kaya ngayon, paano sasabihin ngayon ni retired Major General Pukis? Paano niya sasabihin na yung mga makabayan at saka yung mga sektor ng simbahan, civil society ay maghahasik ng kaguluhan. Samantalang yung mga kaguluhan ng September 21, identified yon sa kanila na mga DDS eh. Kaya nga kinakasuhan na ng mga inciting to sedition, sila Kiko Barsaga, inciting to rebellion, ganon din si Eric Celes. Kaya nga, pati nga pala ito, si retired Major General Pukis, kinasuhan na rin ng inciting to sedition at inciting to rebellion. Bakit? Sila yung nananawagan ng mga pag-aalsa eh. Tapos ang aakusahan niya ngayon yung organizers ng rally sa Luneta at yung organizers ng rally sa EDSA PPM sa November 30. Mintis talaga itong pahayag ni retired Major General Pukis eh. ha? Oh. Ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, itong huling topic natin. Si dating VP Leni Robredo, in-interview siya ni Dindo Balares. Ngayon, sa interview sa kanya ni Dindo Balares, ano yan, atinista yan na nakabase na sa Manila na journalist. Umuwi dito, taga dito yan sa Bicol eh. Umuwi dito si Dindo Balares, bumisita kay Leni Robredo. Tinanong si Leni, anong plano sa 2028? Tatakbo po uli kayo. Ang sagot ni dating VP Leni Robredo, hindi na. Wala na akong plano dyan. Sila na lang. Ang gulo-gulo na nila. Ako dito na sa Naga, mas marami akong aasikasuhin dito. Yun. Yun ang sagot ni dating Vice President Leni Robredo. Ngayon, kumalat yan. Kumalat yan. Siyempre, statement ni dating Vice President Leni Robredo yon, talagang makakakuha ng atensyon yon. Siyempre, hindi nagustuhan yan ng mga supporters ni Leni, mga kakampings, mga dilawan. Sabi nila, wag, lumaban ka, VP Leni, suportado ka pa rin namin. Ikaw pa rin ang pinakamalakas na pambato ng oposisyon. So, ano yan, siyempre, pinag-usap-usapan yung statement niya na yan ni VP Leni. Ngayon, si Senador Kiko Pangilinan, may post siya. Sabi ni Senador Kiko Pangilinan, mga kabunyog, ang sabi ni Senador Kiko, kausapin si VP Leni, kiusapan. Sabi ni Senador Kiko, mas gugustuhin ko na ang panawagan na kumbinsi natin sa lahat, ay natin lahat, si Leni na magbago ng isip, tumakbo muli bilang Pangulo sa susunod na halalan at sama-sama nating idalangin na pumayag siya para sa bayan, para sa tapat at totoong pamumuno. Yan. So, nawagan si Kiko Pangilinan sa mga supporters ni Leni, mga dilawan, kakampings at oposisyon na sa sinabi na yun ni VP Leni ay kumbinsin ito na wag. Tumakbo pa rin siya sa 2028 dahil siya yung pinakamalakas na posibleng panlaban pa daw ng oposisyon. Marami pang naniniwala kay VP Leni ayon kay Kiko Pangilinan. Kumbaga, kahit na nagsabi na ng ganon, si Leni ay pwede pa naman itong makumbinse. Parang katulad yan nung 2021 nung para sa 2022 elections. Sa nung una, nagdadalawang isip si Leni na tumakbo, pero nung maraming nagkausap sa kanya, pinakiusapan siya, nakumbinsi siya sa kahit medyo late na, nakumbinsi siya na tumuloy na tumakbo. So, ang sinasabi ni Senador Kiko Pangilinan, naniniwala siya na si VP Leni hindi pa naman yan sarado.
Kumbaga yun, ano niya lang yun, na nasabi niya lang na parang biglaan niya lang na statement. Pero kapag pinakiusapan daw si VP Leni ng mga tao, ng mga supporters nito, at ipakita na kailangan siyang tumakbo, siya pa rin ang pinaka-viable na panlaban ng oposisyon, baka magbago pa ng isip. Kaya ang sabi ni Senador Kiko Pangilinan, kumbinsihin. Ha? Kumbinsihin si dating VP Leni na bawiin yung kanyang sinabi. Huwag muna siyang magsarado. O anyway, kahit naman ngayon, ah, ano, marami pa rin talagang mga followers si VP Leni na kinukumbinsi siya na wag ah, wag ito kaagad mag-decide na wag nang tatakbo. Kaya lang sa ngayon kasi sa oposisyon, ang mga pinagpipilian diyan na pwedeng tumakbo si VP Leni at o kaya si Risa Hontiveros. Si Senadora Risa Hontiveros, ang sabi niya, siyempre siya, igagalang niya kung tatakbo si dating VP Leni. Pero kung hindi na talaga tatakbo si VP Leni, ang sabi niya, handa siya. Handa siyang tumakbo bilang presidente para maging pambato ng oposisyon. Pero kung si VP Leni, sa dating VP Leni ay tatakbo, siyempre hindi niya siya hindi siya haharapin ito. Magkukonsid siya. Pwedeng mag-vice president yan si Risa. Kaya lang, mayroon din namang mga kakampings, mga dilawan na kung ayaw ni Leni, may nagtutulak din kay Kiko Pangilinan, may nagtutulak din kay Bam Aquino. Kaya medyo ano pa talaga yan, kailangang i-resolve yan ng oposisyon. Sino ba talaga? Medyo palapit ng palapit 2028 ang elections. 2027, magpa-file na ng candidacies. 2027. So, papasok na tayo sa 26. Kaya dapat pag 2026 talaga, mayroon ng desisyon ang oposisyon. Kung sino talaga ang magiging pambato. Kailangan madesisyonan na yan ng oposisyon. Sino ba talaga? Si VP Leni? O si dating VP Leni? Si Senadora Risa? Si Senador Bam Aquino? Kiko? Kaya ano na yan, kailangan magkaisa ang oposisyon diyan, hindi pwedeng mahati. Hmm? Kaya tama naman 'yon, kailangan si VP Leni mag-decide talaga, yung totoo na. Pero dahil maraming ang nagtutulak sa kanyang tumakbo siya, ang pinapakiusap ni Senator Kiko Pangilinan, kiusapan si Leni na wag munang magsabing hindi siya tatakbo. Kasi marami pa ang gusto na tumakbo siya. Kaya lang ang pinapakiusap naman ng mga nasa oposisyon, wag nang tumulad doon sa 2022 na napakagipit na nung panahon ng paghahanda. Kasi nag-decide si VP Leni nung natatakbo, tuloy ang pagtakbo niya. Yung panahon na ng filing of candidacies, October 2021, ay ang election May 2022 noon. Medyo kinapos na talaga ng paghahanda. So ang gusto ng mga oposisyon ngayon, iba-ibang grupo ng oposisyon, mag-decide talaga sinong tatakbo para maaga ang paghahanda. Yun yung Kaya si VP Leni kahit nagsabi na hindi siya tatakbo, sa paniniwala nila Senator Kiko Pangilinan hindi pa yan final. Pag pinakiusapan yan at ipakita sa kanya na siya pa rin ang gusto ng oposisyon, posible magbago ng isip yan. Kaya lang yun na nga, ang hinihiling naman dyan ng iba't ibang mga opposition groups, sana ngayon sa pagkakataong ito maaga mag-decide. Ang pinakatamang pag-decide niyan 2026 Kasi kahit 2026, ang lapit na ng 28. Pero yon at least hindi na tulad nung elections ng 2022 na masyado ng gipit. Si dating Senador Sonny Trillanes nag-ano yan. Talagang tinutulak niya na mag-decide na ng maaga ang oposisyon. Supporter siya ni Risa Hontiveros. Sa kanya, sabi niya, sana si Risa na lang ang pambato. Si Senadora Risa naman, handa siya. Kaya lang, ang kondisyon nga ni Senadora Risa, dapat suportahan siya ng oposisyon kung hindi tatakbo si VP Leni Robredo. Pero kung tatakbo si dating VP Leni Robredo, hindi siya pipili. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.